Hi, Angelo. Ako si Gina, ang reyna ng banyera. Charot! Ang ganda mo naman, girl. Sigurado ka bang pagiging kasambahay ang pinasukan mong trabaho? Pwede ka maging artista sa ganda mong yan. Biro pa nito sa akin. Salamat. Simpleng tugon ko sa kanya kasi hindi ako sanay sa mga ganitong papuri. Alika dito sa tabi ko. Tulungan mo ako magayat dito. Agad akong pumunta sa tabi niya. Kumuha ng gulay na po pwede kong gayatin. Nga pala, girl, may tanong ako sa'yo. Tumingin ako sa kanya at naghintay kung anong itatanong nito sa akin. Totoo ba yung mga mata mo? Tanong nito na parang nagdududa kung totoong asul ba ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Yan! Yung kulay asul mong mata, hindi ba yung contact lens? Sinipat nito ang mata ko. Kaya't napakurap-kurap ako. Ay, hindi. Ito talaga ang kulay ng mga mata ko. Nahihiya ako sabi sa kanya. Minsan nga hindiling ko na sana naging itim na lang itong mga mata ko. Ito kasi ang kadalasang napapansin ng mga tao sa akin. Doon nga sa amin na pagkakamalan pa akong alien. Hoy Gina, huwag mo kang harasin niyang si Angelo at baka uuwi na lang yan bigla. Saway na nasusan sa kanya, kaya napakamot to sa ulo. Nagkatawanan tuloy kaming lahat. Susan talaga, oo. Na-curious lang ako sa mata ni Angelo kasi ang ganda. Kindat ito sa akin kaya napangiti ako. Maya-maya na lang tayo magtsikahan sa kwarto, girl. Baka mabadrip si Nana. Nakangiting pahabol niya pa sa akin. Angelo, ito naman si Ate Lani mo. Siya ang tagaluto natin dito. Pakilala ng nanay sa isang medyo may kalakihang babaeng nasa edad 40. Siguro kaedad to na Chang. Speaking of Chang, kamusta na kaya ito? Tinanguan lamang ako ni Ate Lani kasi busy to sa paglalagay ng mga sahog sa niluluto. Ito naman si Helen, siya ang tagalinis ng bahay. Pakilala niya sa isang babaeng medyo bata lang kay Lani ng ilang taon. Welcome to the family, Day. Nakangiting bati ni Ate Helen sa akin. Meron din tayong hardinero, si Gardo, nasa labas. At nag-aayos ng mga mesa para sa dinner mamaya. Si Joel, driver, at ang gwardya si Carding, asawa ni Ate Lani mo. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angelo Allende. 17 pa po ako. Simpleng pagpapakilala ko sa kanya. Wala naman na din akong masabi pa tungkol sa sarili ko. Palagi agad ang loob ko sa kanila. Pakiramdam ko nakatagpo ako ng mga bagong kapamilya. Welcome sa bahay ng mga Valderrama. Magpakabait ka dito dahil mababait ang mga amo natin. Kung may problema ka, huwag kang mag-aalangan at magsabi sa amin. Para mo na rin kaming kapamilya. Tayo-tayo lang magtutulungan dito. Ani Nana Susan. Opo, Nana. Makakaasa po kayo. Bali ikaw, ang magiging trabaho mo ang mag-asikaso ng mga labahin. Pero wag kang mag-alala, may washing machine dito. Tuturuan kita paano gamitin ang mga yon. Tumango ako kay Nana bilang pagsang-ayon. Sa mga sinabi niya, akala ko pa naman, promoted na ako from labandera to housemaid. Yun pala parehas pa rin ang trabaho ko. Pero di bali na. Di naman na ako magkukusot dahil may washing machine na. At least promoted pa rin ako. Konti. Ang daming pagkain ng aming inihanda. Ganito pala kapag mayayaman ng bisita. Halos punuin ang isang buong mahabang mesa ng mga pagkain. Para nga akong malulula sa dami nito. At ang sasarap pa. Kanina habang naghahanda kami, pinapakain din kami ni Ate Lani. Mas mabuti raw yun nagtatrabaho kaming busog para may lakas. Naging komportable ako sa kanila kahit ngayon ko pa lang sila nakilala. Close na close silang lahat at halos magkapamilya na ang turingan nila sa isa't isa. Puro kami tawanan kanina nung naghahanda pa lamang kami kaya hindi ko ramdam yung pagod. Matagal na pala nga ang mga ito magkasama. Si Gina parang dito na raw lumaki. Apa pala ito nung umalis sa dating kasambahay kasi nga may edad na ito at gusto ng pagpahingahin ng mga anak. Scholar daw si Gina ng mga Valderrama. Pumapasok daw to tuwing Sabado at Linggo. 2 taon na lang daw magtatapos na to sa kolehiyo. Sabi ni Nana kapag nagustuhan daw ng mga Valderrama ang trabaho ko, pwede raw ako makiusap sa kanila kung gusto ko mag-aral. Nagkaroon ako ng pag-asa. Pagbubutiin ko ang aking trabaho para makapag-aral ako. Gina, sana mga amo natin. Kanina pa kasi ako patingin-tingin sa palibot. Wala naman ako nakita ni isa sa mga Valderrama. Kaya nagtataka ako. Mamaya pa ang dating nila Madam at Sir. Nasa kabilang mansyon sila. Ana Gina. Ay wow,
Madami pala silang manson? Mahinang sabi ko pero nadinig pala ni Gina kaya tumawa ito. Sinabi mo pa, girl. Madaming bahay sila, madam. Actually, si Sir Austin lang talagang bumibisita dito. Pupunta lang din sila, madam, kapag nandito siya. Sir Austin? Oo, nag-iisang anak nila, madam. Naku, girl, kung makita mo lang si Sir Austin, tiyak maglalaway ka. Super pogi tight, saka mabait pa. Sabi nitong parang kinilig at may pahampas-hampas pa sa akin. Wala bang asawa si Sir Austin? Sobrang laki naman. Ata nitong bahay nila kung siya lang namamalagi dito. Di naman niya nagtatagal dito, girl. Doon talaga siya sa Davao, tsaka meron din siyang kondo. Kapag tinatamad siyang bumiyahe dito, doon siya sa kondo niya dumidiretso. So parang tayo-tayo lang din dito, tsaka girl, walang asawa si Sir. Pero sa pagkakaalam namin, may nililigawan to. Yung mga bisita natin mamaya. Biglang naglungkot-lungkutan ang mukha nito. Oh, ba't naging biglang malungkot yung mukha mo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kasi girl, umaacting pa tong nagpapalis ng luha sa mata. Wala na akong pag-asa kay Sir Austin. Matagal ko pa naman yung crush. Lumabi ito. Ilang taon na ba si Sir Austin? Baka naman matanda na yan. Girl, wag ka. Kahit may edad na si Sir Austin, lapit ka, lapit ka. Senyas nito sa akin. Yummy pa rin to, girl. Bulong niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Super hot at ang ganda ng katawan. Promise. Hoy, Diyos ko. Ewan ko sa'yo, Gina. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Naiiling ako sa kanya kaya tumawa to na malakas. Epic ka, girl. Nakakatawa yung reaksyon mo. Pero totoo yun. Tignan mo, one of these days, maliligo yan si Sir Austin sa swimming pool. Tiyak maglalaway ka. Sinundot pa nito ang tagiliran ko. Hala, Gina. Huwag mo nga akong kwentuhan ng ganyan. Bata pa ako, no? Bawal pa ako sa mga ganyang bagay. Saway ko sa kanya. Para kasing wala tong balak tumigil sa pagpapantasya niya kay Sir Austin. Hay nako, basta ako forever crush ko talaga si Papa. Ay, si Sir Austin pala. Gwapo na, mabait pa. At higit sa lahat, yumminess overload. Laglag panty girl as in laglag. Sinong nalaglag, Gina? Nag-aaral lang tanong ni Nana Susan kaya nagkatinginan kami. Ang bunga kasi ng babaeng to eh. Kung ano-anong lumalabas. Ay naku Nana, pang bagets lang po yun. Kami lang ni Angelong makaka-relate. Pagrarason pa nito. Kita ko pa nangunot ang noo ni Nana Susan. Pero wala naman tong sinabi pa. Tumalikod na lang at umiling-iling. Siguro sanay na rin sa ugali ni Gina. Bakit crush mo pa si Sir Austin? Gayong may nililigawan na pala ito. Maya-maya tanong ko sa kanya. Okay lang yan girl, ano ka pa? Crush lang naman. Tsaka bet ko rin yung nililigawan ni Sir Austin. Kasi super ganda at super bait niya. Ang kukit pa nung kambal na anak nito. Ha? Ibig sabihin may anak na si Sir Austin? No girl, anak lang ni ma'am. Pero parang anak na rin ang turing ni Sir sa mga ito. Kapag nakita mo yung kambal girl, tiyak, makukutan ka rin sa mga to. Boy and girl yung twins. Super kulit yung girl at madaldal pa. Yung boy stricto pero pogi kahit bata pa. Bala ko nga mag-shift na lang eh. Hintayin ko na lang siguro si baby boy na lumaki. Wala bang asawa si ma'am? Mahinang tanong ko. Nakakaya kung marinig nila kami nagsisismisan. Unang araw ko pa lang naman dito. Wala ata eh. Tsaka ang alam namin ni Sir Austin, yung tumulong dito nung nabuntis. Gusto nga sanang panagutan ni Sir Austin kaso ayaw daw ni ma'am ipasa responsibilidad kay Sir. O diba, ang bait ni ma'am? Matalino daw si ma'am girl. Top 3 sa board exam nila. Diba, bongga? Matalino na, maganda, at mabait pa. Bagay na bagay talaga ni Papa Austin. Tsaka ang chika girl, mayaman din daw ang nakabuntis kay ma'am. Nadinig sila ni Ate Helen na nag-uusap si Sir isang beses tungkol dito. Parang itinago yata ni ma'am ang tungkol sa kambal. Kwento nito sa mahinang boses. Huwag kang maingay ha. Secret lang natin yun. Magagalit si Nana kapag nalaman niya to. Ay nako, basta kapag nakita mo si ma'am for sure, magugustuhan mo to para kay Sir. Tsaka galante din to. Palagi kami binibigyan ng mga pasalubong kapag bumibisita to dito. Biglang naputol ang kwentuhan namin nang may marinig namin ang bosina ng mga sasakyan sa labas. Girl, tara! Nandiyan na si na Madam sa labas. Babati tayo.
Agad ako hinila nito papunta sa harap ng mansyon. Nakita ko nga ang mag-asawang Valderrama. Nakilala ko sila dahil sa larawan nilang naka-frame sa may sala. Ang ganda ni Madam Kaylin kahit may edad na ito. Karon din naman si Sir Miguel. Makisig pa rin kahit may edad na. Nagawi ang tingin ko sa nakasunod na sasakyan dito. Biglang natigil ang mundo ko nang makita ko ang lalaking bumaba mula dito. Ibang-iba ang mukha nito sa personal. Mas gwapo ito. Ay, mali. Kulang ang salitang gwapo para ilarawan siya. Para siyang bida sa mga pelikulang napapanood ko. Matangkad, na bumagay sa matikas na pangangatawan. Isang puting polo ang suot nito. Pinaresa ng maong na pantalon at balat na sapatos. Ang maitim at maalang tong buhok, bumagay sa matangos na ilong at mapupulang mga labi. Lalo pang tumagdag sa kakisigan nito ang maiitim nitong mga mata na binigay ng makakapal na kilay. Nabaling ang tingin nito sa gawi ko. Nagpang-abot ang aming mata. Biglang may naramdaman akong kakaibang pitik sa aking puso. Agad akong namula at nagbaba ng tingin dahil nahihiya akong baka mahalata niya ang pamumula ko. Nang tumingin akong muli sa kanya, nakita kong pagmamadali nito para mabuksan ang pintuan sa kabilang bahagi ng sasakyan. Isang magandang babae ang lumabas at inalalayan nitong makababa na sasakyan. Bigla ako may naramdamang hindi ko maipaliwanag habang nakatingin ako sa mga kamay niya na nakahawak sa bewang ng babaeng maganda. Sunod nilang binuksan ang likod ng sasakyan. Tama si Gina. Dalawang batang maganda at gwapo ang bumungad sa "Lola! Lolo!" sigaw ng batang babae para batiin ang mga magulang ni Sir. Nakita ko ang katuwaan sa mukha ng mag-asawa nang makita ang kambal. Agad na natong kinalaga at pinupog ng halik. Napakagandang pagmasdan. Para silang isang buong pamilya. Nang tumingin ako ulit kay Sir Austin, nakita ko nakatingin din pala ito sa akin. Siguro nagtataka to dahil ngayon lang niya ako nakita. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Pero sana hindi ko na lang ginawa dahil kinunutan niya ako ng kilay. Napayuko ako sa sobrang kahihiyan. "Good evening, Madam, Sir. Sir Austin and Miss Sarah." Bati ni Nana Susan sa kanila. Nakita ko tumango na lang si Sir Austin dito, habang yung babaeng nagangalang Sarah, isang malawak na ngiti ang pinakita kay Nana. Lumapit pa ito. Nagmana sa mga magulang ni Sir Austin. "Magandang gabi sa inyong lahat. I am happy to see all of you." Masayang bati ni Madam Kaylin sa aming lahat. "Let's get inside, everyone, at gutom na tong mga apo ko." Agad naman kaming sumunod sa sinamin nito. Nanatili akong nakayoko dahil natatakot ako na makita ang mukha ni Sir. Baka di ako nito gusto para maging kasambahay niya. Pag nagkaganon, paano na lamang ako? Saan ako pupunta? Saan ako pupulutin? Hindi ako po pwedeng bumalik sa amin dahil tiyak manganganib ang buhay ko. Sana naman hindi ako magkaproblema sa kanya. Iiwasan kong mapalapit sa kanya para di na ako magkaproblema. Halata namang ayaw nito sa akin. Sinubukan ko pang iangat ang aking ulo pero isang pagkakamali lamang ang aking ginawa. Striktong tingin ang pinukol ni Sir Austin sa akin. Bigla akong kinabahan. Huwag naman sana akong sisantihin ito. Wala talaga ako mapupuntahan kapag tinanggal ako nito sa trabaho. "Angelo, pakidala tong pineapple juice sa may swimming pool." Nandun si Sir Austin at si Ma'am Sarah, kasama ng kambal. Utos sa akin ni Nana Susan. Gusto ko nga sanang tumanggi dahil natatakot ako kay Sir Austin. Pero nakakahiya naman kay Nana eh. Baka isipin pa nito tamad ako. Ayoko pang mawala ng trabaho. Sa unang araw ko pa lang. Kaya't dali-dali kong bilitbit ang tray na may lamang 2 baso ng pineapple juice. Pilit ko talagang inayos ang pagdadala sa tray gamit ang 2 kamay ko dahil iniiwasan kong may matapon sa juice na dala ko. Dahan-dahan ang bawat hakbang dahil di naman ako sanay magbitbit itong tray. Nakakahiya baka pumalpak pa ako. Lalo't pakiramdam ko kanina pa sinusulyapan ni Sir Austin ang bawat galaw ko. Sa sobrang pag-iingat ko sa aking nilalakaran, hindi ko namalayan papalapit para si Ma'am Sarah para sana tulungan ako. Huling na nang makita ko siya at tatapilok pa ako dahilan ng pagkatapon sa dala kong juice. "Oh, are you okay, Sarah?" Nag-aano lang tanong ni Sir Austin kay Ma'am Sarah dahil napunta sa damit niya ang juice na natapon. Nabasag ang baso at nagkalat ang mga bubog sa sahig. Tinignan ko ang paa ni Ma'am Sarah.
Baka natalsikan at nasugatan, pero pasalamat ako at wala naman. Ma'am, sorry po. Sorry po, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung anong una kong dadamputin. Nanginginig ang kamay ko sa sobra kong takot. Stupid, sabi ni Sir. Para ako sinampal sa sobrang lutong ng pagkakasabi nito. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nasabihan ng stupida. Sosyal pakinggan pero ang sakit sa pakiramdam. Shh, I'm okay. Austin, it's fine. Aksidente lang ang nangyari. Ani Ma'am Sara na nakangiti pa. Bumaling to sa akin at tinawakan ng kamay ko na dumudugo na pala. Di ko na malayan may sugat pala ako. Dahil sa sobrang takot ko, agad kong dinampot ang nabasag na baso. Kaya siguro nasugatan ang kamay ko. Pero baliwala ito. Ang inaalala ko'y ang galit sa mga mata ni Sir Austin habang matiimtong nakatingin sa akin. Get out! Para ako namanhid nang sumigaw to sa aking harap. Di ko napigilan ang pag-uunahan ng aking luha. Ito ang unang pagkakataon na may sumigaw sa akin, maliban sa tiyong at siyang ko. It's okay, Austin. Hindi niya sinasadya. Kasalanan ko rin dahil bigla akong sumulpot kaya nagulat siya. Don't be harsh on her. Pakiusap ni Ma'am Sara kay Sir Austin gamit ang malambing na boses. Ayoko sa taong hindi marunong mag-ingat. Paano kung nasaktan ka? Mariing sabi ni Sir Austin. Nanatili ako nakayoko habang nakatingin sa dugong tumutulo sa kamay ko. Nanlalabong aking paningin dahil punong-puno ng luha ang mata. Gusto ko sana sabihin sa kanyang hindi ko sinasadya pero walang lumabas na boses sa akin. Umalis ka sa harapan ko. Kung ayaw mong tanggalin kita sa trabaho. Dagdag pa nitong sabi sa akin. Tatalikod sana ako nang pinigilan ako ni Ma'am Sara. Di ko na naitago ang mga luha sa mata ko nang tumingin to sa akin. Kitang-kita ko ang awa sa mga mata niya, kaya lalo ako napaiyak. I'm sorry po talaga, ma'am. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi ko po talaga sinasadyang tapunan kayo ng juice sa dala ko. Nanginginig pa ang labi ko habang nagpapaliwanag sa kanya. Punong-puno ng luha ang mukha ko. Shh, it's fine. It's fine. Damit lang to, hindi ako nasaktan. Calm, you're bleeding. Kailangan magamot tong sugat mo. Ani Ma'am Sara, sabay hawak sa kamay kong dumurugo. Napakabait niya. Hindi ko man lang nakitaan ng kahit konting iritasyon sa mukha. Mas nagalit pa nga si Sir Austin sa akin eh. Lalo tuloy ako nahiya sa kanya. Sorry po talaga, ma'am. Ako na po ang bahalang gumamot itong sugat ko. Sabay bawi sa kamay kong hawak niya. Are you sure? I can help you with that. Paninigurado niya pa sa akin. Okay lang po ako, ma'am. Mababaw lang po itong sugat. Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin nang biglang magsalita si Sir Austin. Let's go, Sarah. You need to change your clothes. Baka magkasakit ka dahil sa katangahan na iba dyan. Pasaring pa nito sa akin. Gusto ko humagulhol sa mga salitang binibitawan niya. Hindi lang ako stupida sa paningin niya. Isa rin akong tanga. Paulit-ulit nagpe-play sa utak ko ang lahat ng sabi niya sa akin. Ang sakit namang magsalita ni Sir Austin. Hindi ko naman talaga sinasadyang tapunan si Ma'am Sara. Kung sana'y mapupuntahan lang akong iba. Hindi ko kakayanin kung ganito ipapakita niya sa akin araw-araw. Wala naman akong kasalanan sa kanya, pero iba yung tingin niya sa akin. Simula pa kanina nang dumating sila, na hindi man lang to ngumiti kahit konti. Pero magiliw ako sa ibang kasambahay. Kitang-kita kong iritasyon sa mukha nito tuwing nagpapang-abot ang tingin namin sa isa't isa. Pilit kong iniiwas ang tingin sa kanya pero pakiramdam ko may humihigop sa aking pwersa para dalhin ang mga mata ko sa kanya. At sa tuwing ginagawa ko yon, nagkataon namang nakatingin din pala to. Mabuti sana kung simpleng tingin lang pero hindi eh. Matalim ang mga tingin pinupukol sa akin. Wala naman akong maalalang naging kasalanan ko sa kanya. Ito ang unang pagkakataong nagkita kami. Akala ko pa nung una naninibago lang to dahil bagong salta ko dito sa kanila. Pero bukod tayong si Sir Austin lang ang di pumansin sa akin. Simula pa kanina. Maayos naman ang pinakita ni na Madam Kailin at Sir Miguel kanina nung ipakilala ko ni Nana sa kanila. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.